Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Kamakailan lamang nagtrending ang kaso ng pagkawala ng isang TNVS driver matapos niya mag-pick up ng mga pasahero sa isang hotel casino. At matapos nga nun, ito na ang pinaniniwalaang huling biyahe ng biktima. At makalipas nga ang halos 2 buwan, natagpuan na ang lalaking driver na wala ng buhay 200 kilometers mula sa casino kung saan niya pinick up ang huli niyang mga naging pasahero. Ang lalaking ang biktima ay kinilalang si Raymond Cabrera, 49 years old. Si Raymond ay driver ng isang ride-hailing application o TNVS. Isang greenish metallic na Toyota Avanza ang ginagamit ni Raymond para sa kanyang pamamasada. At para nga mas makakuha ng maraming booking, nag-apply si Raymond sa halos lahat ng kumpanya na nag-aalok ng ride-hailing app. May asawa na si Raymond at sila ay may 3 mga anak. Simple at masaya ang pamilya ni Raymond. Palagi silang kumakain sa labas at nagbabanding. At noong May 2025, umattend pa nga si Raymond ng recognition day ng kanyang bunsong anak na babae. Miyembro ang biktima ng organization na The Fraternal Order of Eagles. Aktibo si Raymond sa mga activity na nasabing organisasyon. At kung pagbabasihan din ang social media account ni Raymond, may kaalaman siya tungkol sa baril. June 2025 nga nang pinost ni Raymond ang kanyang kaukulang dokumento tungkol sa kanyang baril. Bukod doon, si Raymond din ay isang lisensyadong protection agent. Ang mga tulad ni Raymond ay sumasailalim sa iba't ibang mga training para maging kwalipikado na maging professional security na responsable para sa kaligtasan at seguridad ng mga high-profile na individual o asset. Kaya nga habang nag-aantay si Raymond na ma-assign sa isang VIP, nagtrabaho muna siya bilang driver sa isang kumpanya. Subalit walang mag-aakala na kahit lumalaban ng patas sa buhay si Raymond, may legal na trabaho at dumaan pa sa kung ano-anong training, magiging biktima siya ng isang madugong krimen ng dahil sa sugal. May 18, 2025 tulad ng ibang araw, bumiyahe si Raymond dala ang kanyang sasakyan. At bandang 1:00 nga ng madaling araw nang natanggap ni Raymond ang isang booking. Ang pick-up booking nga ay sa Level 1 Nobu North Tower. Agad namang nagmaneho si Raymond sa nasabing lugar para pick-upin ang kanyang mga pasahero. Ang naging pasahero nga ni Raymond ay 3 mga kalalakihan. At matapos nga sumakay ng 3 mga lalaki, nagmaneho na paalis si Raymond papunta sa drop-off location na matatagpuan nga sa Cavite. At pinaniniwalaan na iyon na nga ang mga huling sandali ng biktima. At kalaunan, laking pagtataka ng pamilya ni Raymond na hindi na nakauwi pa ang lalaki sa bahay nila sa Imus, Cavite. Ilang beses tinawagan si Raymond ng kanyang asawa na si Mea at ang anak nilang lalaki. Ngunit hindi nila nakontak pa si Raymond. At kinabukasan May 19, 2025, agad namang nagpunta sa Tamba Police Substation sa Parañaque City ang anak ni Raymond na si John Ray. Nag-report sa mga pulis si John Ray na ang kanyang tatay ay hindi na umuwi pa sa kanilang bahay mula na nag-pick up ito ng mga pasahero sa Nobu North Tower. Matapos ngang mag-report sa mga pulis, ang mga kakilala naman ni Raymond ay nag-post sa social media hinggil sa pagkawala ng lalaki. Ipinakalat din ng pamilya ni Raymond ang missing person poster nito kasama ang larawan ng kanyang sasakyan na minamaneho niya nang siya ay nawala. Nakarating din sa kapwa protection agent ni Raymond ang kanyang pagkawala. Kaya naman maging sila ay nanawagan na para sa pagkawala ni Raymond na sana nga ay siya ay makita. Sinabi pa sa isang post na may tattoo sa kaliwang balikat si Raymond katulad ng pinost nga sa larawan. At May 20, 2025 naman nang natagpuan ang kotse ni Raymond sa Valenzuela City sa harap ng isang convenience store. Subalit wala sa loob ng kotse ang nawawalang si Raymond. Nawawala din ang personal na gamit ng lalaki sa loob ng kanyang kotse. Isinailalim naman ang kotse ng lalaki sa mga test na makakatulong nga sa investigasyon. At dumaan pa nga ang mga araw subalit hindi pa din nahanap si Raymond. Kaya naman dito na nagdesisyon ang asawa ni Raymond na si Mea na humingi na ng tulong sa NBI para imbestigahan ang pagkawala ng kanyang mister. May 28, 2025 naman nang nanghingi na ng tulong ang asawa ni Raymond na si Mea sa programa ng isang senador.
At ayon nga kay Mia, hiningi niya sa Joyride ang detalye ng GPS ni Raymond bago ito nawala. Subalit hindi daw ito binigay ng Joyride sa kanya dahil sa Data Privacy Act. At pakiramdam nga ni Mia walang pakialam ang Joyride sa kanya at kay Raymond nang nagtungo siya sa opisina ng kumpanya. Alas 7 pa daw ng umaga siya ay nandoon na pero pinag-antay daw siya hanggang 1:00 ng tanghali. Sinabi pa ni Mia na naging pabaya ang Joyride sa kanilang pamilya dahil kahit na nawawala na si Raymond, hindi sila inasikaso ng kumpanya. Nabanggit din ni Mia na ang Joyride ay walang pinakitang concern sa kanilang driver nang nawawala na ang kanyang asawa. Itinanggi naman ng pamunuan ng Joyride ang bintang ni Mia dahil ang katotohanan, ibinigay umano nila sa NBI ang lahat ng detalye para sa kanilang investigasyon. Hindi din daw umano totoo na hindi inasikaso ng Joyride si Mia tulad ng sinasabi nito. Ayon naman sa investigador ng NBI, mayroon na silang 5 person of interest sa pagkawala ni Raymond. Ang 3 person of interest sa 5 mga katao na ito ay ang mga pasaherong sumakay sa kanyang kotse. Ang 3 mga pasahero ay sumakay pala mula sa City of Dreams, isang resort at casino na matatagpuan nga sa Parañaque. Dagdag pa sa investigasyon, ang isa sa mga person of interest ay isang ride-hailing app driver din, habang ang 2 naman ay hold up ang pakay ng gabi na iyon. Ayon sa NBI, nakuha ni Raymond ang booking mula sa nagngangalang Emmanuel de Jesus. Nasabi nga sa programa na sa backtracking ng mga pulis, nakitang may 2 lalaki na lumabas mula sa kotse ni Raymond na iniwan sa Valenzuela. Ang 2 lalaki ay sumakay ng pedicab at sa isang kanto, may sinakyan silang isang kotse na pinaniniwala ang kanilang getaway vehicle. Nakuha naman mula sa kotse ng biktima ang iba't ibang specimen at bakas ng dugo na isinailalim sa test para malaman kung kay Raymond ba ito o hindi. At bago nga matapos ang programa, nanawagan si Mia sa publiko tungkol sa nawawalang pinakamamahal niyang asawa. At July 8, 2025 naman nang lumabas ang resulta ng investigasyon ng NBI. Ayon sa kanila, nagsagawa sila ng backtracking sa mga CCTV kung saan nag-pick up na mga pasahero si Raymond. At nakuha nga ng NBI ang kopya ng CCTV na nahagip ang sasakyan na minamaneho ni Raymond. At bago nga maisakay ni Raymond ang 3 mga lalaki, nakunan sila sa CCTV sa driveway ng hotel na nag-uusap. Pagkatapos doon, nakita sa CCTV ang 3 mga lalaki na sumakay sa kotse ni Raymond. Umandar nga ang kotse pero maya-maya pa ay bumalik ito sa pick-up point. Nakunan ang isa sa mga 3 lalaki na may kinuha sa plant box sa tapat ng hotel at saka umalis ang kotse. Ayon nga sa investigador, nakarating na si Raymond sa drop-off bandang 1:47 ng madaling araw. Subalit hindi naman bumaba ang kanyang mga pasahero. Bagkus ay nagpaikot-ikot ang kotse sa Molino, Cavite sakay si Raymond at ang 3 mga kalalakihan. Nagawa naman ng NBI na makuha ang video ng recording ng dashcam ng kotse ni Raymond ng mga oras na sinakay niya ang 3 niyang mga pasaherong lalaki. Sa video, hindi kita si Raymond pero ayon sa NBI, hindi na si Raymond ang nagmamaneho ng sasakyan ng mga oras na iyon. Sinabi nilang nakasakay na sa likuran si Raymond at biktima na siya ng pananaksak ng 3 mga lalaki. Maririnig nga sa video ang pagtatalo ng 3 mga lalaki kaugnay sa pagpatay nila kay Raymond. Nakakakilabot nga ang audio sa dashcam video na ito at maririnig dito ang karumal-dumal na sinapit ng biktima habang siya ay sinasakta ng mga sospek. Maririnig nga na kinuha ng mga sospek ang cellphone ni Raymond at nag-aalala na baka naiwan ang fingerprint ng isa sa mga sospek sa cellphone ng biktima. Sunod ay may sospek na nagtanong kung saan ba itinurok ng kapwa niya sospek ang patalim sa biktima. Sumagot naman ang isang sospek at sinabing sa tiyan lamang niya sinaksak ito. Ayon din sa sospek na ito, tinarget niya umano ang puso ng biktima pero siya ay bigo. Maya-maya pa nagsalita muli ang isa sa mga sospek at inutusan ang kapwa niya isang sospek na saksakin ang biktimang si Raymond sa kanyang puso. Sinabi din ng sospek na ito na tuluyan ng patayin ang biktimang si Raymond. Ayon din sa investigador, maririnig sa audio ang pagmamakaawa ni Raymond sa mga sospek at sinabi ang mga katagang, "Huwag po, may pamilya ako." Paniwala ng NBI, carnapping ang inisyal na motibo ng krimen.
Pero hindi umayon sa gusto ng mga lalaki ang nangyari at nauwi sa krimen ang lahat matapos nga nilang patayin si Raymond. At dahil nga sa nangyari, maraming dugo ang kotse kaya nahirapan na ang mga sospek na ibenta pa ito. Kaya dito na raw siguro nagdesisyon ang mga lalaki na iwan na lamang ang kotse ni Raymond dahil hindi na nila ito mapapakinabangan pa. Kasama naman sa kanilang iniimbestigahan ay ang isang tip na natanggap ng pamilya ni Raymond. Ayon sa text, iniwan umano ang labi ni Raymond sa isang ilog. At ang impormasyon na ito ay narinig lamang ng individual na nag-text mula sa isang sospek. Matapos makuha ang larawan ng mga sospek, nakuha na din ng NBI ang pangalan ng tatlong mga lalaki. Ang larawan ng tatlong mga sospek ay agad na ipinakalat ng NBI sa publiko para agad silang maaresto. Sinampahan ng kasong carnapping at robbery with homicide ang tatlong mga lalaki, maging ang lalaking nagngangalang Emmanuel de Jesus na siyang nag-book ng kotse kay Raymond. Naglaan naman ang pamilya ni Raymond ng 100,000 pesos bilang pabuya para sa kung sino mang makapagtuturo ng kanyang kinaroroonan. At patuloy nga ang paghahanap ng mga pulis kay Raymond. July 10, 2025 nang sumuko na ang tatlong mga sospek na naging pasahero ni Raymond. Sumuko ang tatlong mga sospek na taga-District Route Tondo, Maynila sa opisina ng Mayor ng Maynila na si Isko Moreno. Ayon kay Mayor Isko, nakikipag-ugnayan na ang pamilya ng mga sospek sa kanilang punong barangay at konsehal sa Tondo. Pagkatapos ay pinayuhan sila ng opisyal ng barangay na sumuko na sa Mayor ng Maynila. Iniharap nga ni Mayor Isko sa publiko ang tatlong mga lalaki na kinilalang si John Kevin de Ocampo, 33 years old, ang kapatid niyang si Jean Armin de Ocampo, 24 years old, at si Justin De La Fu, 30 years old. Ayon sa tatlong mga sospek, sila nga ang nakunan sa CCTV na sumakay sa kotse ni Raymond at mga boses nila ang nasa dashcam video. Kinumpirma din nila na sila ay pumasok sa kasino ng gabi ng krimen. Sinabi ng sospek na si Justin na totoo ang tungkol sa kutsilyo na kanyang iniwan sa plant box sa labas ng hotel casino. Ayon sa kanya, maliit na kutsilyo lamang iyon na halagang 20 pesos lamang. Dala-dala umano niya ang patalim dahil plano nilang dumilehin siya ng pera para makapagsugal muli sa casino. Pero kinailangan daw ni Justin na iwan sa labas ng hotel ang patalim dahil na-detect ito ng scanner at bawal nga iyon sa loob. Mangiyak-ngiyak naman na sinabi ni Army na hindi daw umano nila intensyon na saktan ang biktima, pero pumalag umano si Raymond. Ayon pa kay Armin, disgrasya lang daw talaga ang nangyari at wala silang intensyon pumatay ng tao. Sinabi din ni Kevin na humihingi siya ng tawad sa pamilya ni Raymond at alam niyang habang buhay niyang dadalin ang kanilang nagawa sa biktima. Sinabi din niya na magsasalita siya para sabihin ang lahat ng impormasyon at ang buong katotohanan. Paulit-ulit nga na sinabi ni na Kevin, Armin at Justin na hindi nila sinasadya ang mga pangyayari. Subalit hindi muna nila idinetalye kung ano ang kanilang ginawa sa biktima at sa NBI na nga lamang umano sila magsasalita at ikukwento ang buong pangyayari. Ayon naman sa barangay chairman na nagdala sa mga sospek kay Isko Moreno, napilitan sumuko ang tatlong mga lalaki dahil napanood na nila at ng kanilang mga kamag-anak sa balita ang kanilang mga muka. Natakot daw ang tatlong mga sospek para sa kanilang buhay matapos lumabas sa publiko ang kanilang mga larawan. Tinanong naman ng media sina Kevin, Armin at Justin kung buhay pa ba si Raymond. Bagay na hindi sinagot ng mga sospek. Dinala naman sa kustodiya ng NBI ang tatlong mga lalaki para maayos kung saan sila ikukulong habang gumugulong ang kanilang mga kaso. Ayon pa sa mga balita, may plano na pala ang tatlong mga sospek na gamitin ang kotse at TNVS app ni Raymond para mang-hold up ng iba pang mga pasahero. At July 11, 2025 naman, nang lumabas ang balita na itinuro na ng tatlong mga sospek kung nasaan ang labi ni Raymond. Napag-alaman na mula Cavite bumiyahe sila papuntang Nueva Ecija para iwan ang labi ng biktima doon. Sa video, makikita nga na ang dalawang mga sospek ay kasama ng mga NBI agents sa isang kalye sa Nueva Ecija. Itinuro nga ng isa sa mga sospek kung saan banda nila iniwan ang labi ni Raymond. Maririnig nga sa video ang sinabi ng isang sospek, ang mga katagang, "Diyos ko, dito na yun."
At nag-sign of the cross pa nga ang suspect. Agad namang ininspeksyon ng NBI ang damuhan na itinuro ng mga suspect. Maya-maya pa muling nagsalita ang isang suspect at sinabing, "Ay dito sir, naku po Diyos ko, Sir Raymond, sorry po." Napaluhod at napaiyak na lamang ang isa sa mga suspect sa harap ng labi ng kanilang pinatay na biktima. Kalaunan, nagpahayag nga ang mga suspect kung bakit ganon ang kanyang reaksyon. Ayon sa suspect, gusto niyang humingi ng tawad kay Raymond dahil isa siya sa mga naging instrumento ng Diyos para mangyari iyon sa biktima. Sinabi pa niya na gipit lamang umano silang tatlo noon kaya nila hinold up si Raymond. Hindi daw nila inakala na malakas pala si Raymond at nanlaban ito sa kanila. Sinabi pa ng suspect na kayang-kaya sila ni Raymond kahit na sila ay tatlong mga lalaki. Kaya umano ang instinct ng isa sa mga suspect ay gumanti kay Raymond. Ay naman sa isang suspect, humihingi siya ng tawad sa lahat at sa TNVS community dahil siya ay isang TNVS driver din. Giit din ng tatlong mga suspect, sila lamang ang may gawa nun kay Raymond at wala silang ibang kasabwat. Hindi naman nilinaw ng mga suspect kung sino ang lalaking si Emmanuel De Jesus na siyang nagbook kay Raymond ng gabi na nangyari ang krimen. Agad namang kinordonahan ng NBI ang nasabing crime scene. Hindi na nga maganda ang amoy noon sa lugar at agad na nagsagawa ng retrieval operation sa labi ang forensic team ng NBI. Na-recover sa dumuhan ang isang blue na t-shirt, car rubber mat, kaki na pantalon at sapatos. Kinumpirma naman ng anak ni Raymond na si John Ray na ang labi ay ang kanyang ama dahil sa bakal na meron ito sa kanyang kamay. Ay naman kay Mia, ang sapatos na na-recover sa kanyang mister, pati na din ang frat t-shirt na may nakalagay na Kuya Mon ay pagmamay-ari nga ni Raymond. Agad namang dinala ang labi ng biktima sa Pasay kung saan ito sumailalim sa autopsy. At sa autopsy report, lumalabas na 2 beses sinaksak ang biktima na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Patuloy namang hinahanap ng NBI ang kutsilyo na ginamit ng mga suspect sa krimen. At July 14, 2025 naman, nang kinumpirma nga ng NBI na ang labing nakuha sa Nueva Ecija ay ang nawawalang TNVS driver na si Raymond. Nakuha naman sa likod ng kotse ni Raymond ang isang bottled water. Mula sa bote, nakuha ng mga pulis ang isang fingerprint na nagmatch sa isa sa mga suspect. Ayon naman sa isang medical legal office ng NBI, tingin niya higit pa sa 2 saksak ang tinamo ng biktima. Nagkataon kasi na very decomposed na ang chest area ng biktima kaya hindi na ma-identify ang totoong bilang ng pinsala na kanyang tinamo. Napa-sign of the cross na nga lamang ang asawa ni Raymond na si Mia nang makaharap niya sa unang pagkakataon ang 3 lalaking pumatay sa kanyang mister. Nanawagan naman ang TNVS driver ng mas maigting na seguridad para sa mga driver dahil hindi naman ito ang unang beses na hinold up ang isang TNVS driver. Sa ngayon ay patuloy pa din ang paggulong ng kaso at investigasyon. Nahaharap ang 3 suspect na sina Kevin, Armin at Justice ng kasong robbery with homicide at kidnapping. Nakakulong naman ang 3 mga suspect habang wala pang trial ang kanilang kaso. Kapag napatunayan na guilty sina Kevin, Armin at Justin sa mga kaso laban sa kanila, maaari silang hatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Kung kayo ang tatanungin, naniniwala ba kayo sa sinasabi ng mga suspect na hindi nila sinasadya na patayin si Raymond? At nagawa nga lang nilang patayin ito dahil nanlaban umano ang biktima. Naniniwala din ba kayo sa sinabi ng mga suspect na wala silang ibang kasabwat ng ginawa ng krimen? O posible kaya na parte sila ng isang iligal na grupo? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!